Good morning, ALS learners. It is my pleasure to be here in front of you to discuss one of the important topics in learning strand for life and career skills. So I know that all of you are excited to learn new lesson for today. So because of that, I want you to prepare a piece of paper, a pen, for you to take down notes, mga important details. And I want you to focus. And if you do have questions or clarifications, please don't hesitate to ask. Okay? So again, welcome to Learning Stand for Life and Career Skills. So before I'm gonna introduce to you our topic for this morning, let me read first the objectives. So ito yung target natin no for today's lesson. First is to assess one's personal strengths, attributes, assets, limitation, interest as a potential employee. Second, appreciate the importance of planning for life and career development. Third would be demonstrate the following work readiness skills, show understanding and respect for ideas and feelings of others by responding appropriately, concentrating on the person speaking and showing interest in others spoken opinion. So those are the objectives, no? Ito yung target natin for today's lesson and I hope that makuha natin ito lahat. So I need you to be with me as we discuss this topic. So medyo mahaba-haba ito, so I want you to listen carefully. And if possible, no, you can have a coffee or a food or a snack, no, sa gilid nyo para habang nakikinig kayo sa akin, meron din kayong pinagkakaabalahan dyan. Okay. So, right now, I have here a pictures, photos. So, I want you to take a look no, sa mga details. Ano bang nangyayari dito? Sa first picture, ano bang nangyari sa dalawang tao? So, do you think they have like a good communication or nagtatalo ba sila? Sa second picture naman, anong ginagawa ng isang ito? Bakit siya may hawak-hawak na saranggola? At sa pangatlong larawan, bakit ina-attempt or niyang basagin yung laptop niya? So, I want you to focus on the details. And if possible, isulat nyo sa kwaderno niyo kasi magtatanong ako ng mga katanungan pagkatapos nito. Okay, let's move on to the next slide. Alright. Okay, next. Okay, now, I have your questions no, regarding sa pictures na ipinakita ko sa inyo. So first, what can you say about the pictures? Ano ba yung masasabi niyo sa mga larawan na na-flash sa screen? Anyone? Okay, very good. So, magandang observation yon. So, nakita niya na may mga nangyayari daw sa larawan na hindi kaaya-aya na makita or gawin sa isang workplace. Tama, no? So, yung basagin ba naman ang laptop? Tama ba yun? Hindi. Magaling. Ano pa? Alright? Very good. So, aside from negative, let's say mga negative na situation na nakita nyo, sa larawan meron din namang iilan na positive. So, kagaya ng sinabi niya, di ba? So, yung can't na word, imbis na I can't, ginupit nyo yung T, nagiging I can. Very good. So, being optimistic. Next question. Where can we usually encounter this kind of situation? Saan ba natin kadalasang nakikita or nai-experience ang mga ganitong pangyayari? Sa bahay ba? Sa school? Saan? Tama, ito ay kadalasang nangyayari sa workplace or kung tawagin nating, very good, sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Very good. Okay, so right now we will have an activity. Alright, so let me read the direction first. Direction. The class will be divided into two groups.
Each group must have one representative to read the scenario, and the rest of the members will do the role playing. The teacher will ask a set of questions based on the given situation, and each group will have 10 minutes to do the task. Alright, so ang mangyayari ngayon, meron akong ibibigay sa inyo na scenario or sitwasyon. So sa inyong grupo, pipili kayo ng isa na magbabasa or babasahin niya yung nakasulat doon sa scenario. At yung ibang mga kasamahan niya ang very good. Sila yung gagawa ng role-playing o kanila itong isasadula. Ganon. Okay. So, pagkatapos yung isadula ang senaryo na ibibigay ko sa inyo, magtatanong ako ng iilang mga katanungan. So, meron kayong 10 minuto para gawin ito. At ngayon, sisimulan na natin. Okay? So, handa na ba ang lahat? Very good. Okay, group 1, this will be your scenario. Okay. Scenario 1. Grace has been working at Alnor Hotel for 4 months as a receptionist. She greets guests and answers any questions about the hotel. Grace lives a bit far from the office, so it takes her 1 hour to get to work. Her supervisor noticed that over the last month, Grace has been arriving half an hour late and is often on the phone quarreling with her aunt. The supervisor has given Grace 2 warnings now. One day, Grace arrives 20 minutes late due to traffic. When she arrives, she sees her supervisor helping a customer. Once the customer departs, the supervisor informs Grace that she will no longer need Grace to work for her. She needs someone who can be on time and responsive to the customer needs. Alright, so based on the scenario, no? Okay, so sige, ganito na lang. Before ako magtatanong sa inyo, i-explain ko muna kung ano bang nangyayari dito sa scenario 1. Okay, so si Grace daw ay nagtatrabaho sa isang hotel, no? Siya nagtatrabaho sa isang hotel at yung bahay ni Grace ay medyo malayo-layo sa kanyang pinagtatrabahuan. So, merong mga pagkakataon na naging late or nalilate si Grace sa kanyang trabaho. So, isang araw, nakita siya ng kanyang supervisor na nakikipag-away si Grace sa kanyang auntie. So, palaging nasa telepono si Grace, nakikipag-away sa kanyang auntie. At may isang pagkakataon na na-late si Grace ng 20 minutes dahil sa traffic. So, again, malayo yung bahay ni Grace, di ba? Malayo yung bahay niya. So, palagi siyang nalilate. At ayun nga, na-late siya one day ng 20 minutes dahil sa traffic. At pagdating niya doon sa kanyang pinagtatrabahuan, nakita niya yung supervisor niya na nag-a-assist ng isang customer. So, pagkaalis talaga ng customer, sinabi ng kanyang supervisor na, hindi ko kailangan na magtrabaho ka pa sa akin. Ang kailangan ko ay ang manggagawa na very good, hindi nalilate at responsive, no? Na ibibigay yung mga pangangailangan ng customer. Okay. So, yun yung nangyari sa scenario 1, no? Tungkol kay Grace. Alright. So, group 1. My question for you is, okay, so what happened in the scenario? Ano bang nangyari sa scenario group 1? Very good, no? So, palaging nalilate si Grace. Palagi siyang nalilate kasi malayo daw yung bahay niya, tsaka traffic, at kadalasan pa siyang nakikita ng supervisor niya na nakikipag-usap sa phone. Very good. Ano pa? Very good. So, nainis or nagalit yung supervisor niya sa kanya. So, sino ba namang matutuwa kapag ka ang iyong manggagawa late na nga, no? Nakikipag-usapan na kung sino-sino sa phone during working hours. So, very good. Next.
What behaviors led Grace to losing her job? Ano ba yung ipinakita ni Grace na naging dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho? Alright, very good group 1. So, tama. No? Yung pagiging late niya. No? Hindi rason na malayo yung bahay nyo, kaya ka palaging late sa trabaho. No? So, hindi talaga yun rason. Kasi kung late ka, ano ba dapat mong gawin para hindi ka na malate, di ba? Okay. Next. Ano pa? Yun lang ba? Okay, so, isa na rin yun, no? Palagi siyang nasa telepono kahit ah, nasa trabaho pa siya. 'Di ba? So, imbis na siya yung mag-assist ng customer, nangyayari yung supervisor niya na yung gumagawa ng tungkulin niya. Very good. Next, do you think the supervisor made the right decision to fire Grace? Kung ikaw si supervisor, palagay mo ba itama yung ginawa mo na tanggalin sa trabaho si Grace? Group 1? Okay, so may narinig akong tama daw, ma'am. Tama, ma'am. So, okay. So, that's your opinion. No? So, based naman sa sitwasyon, talagang masasabi natin na tama lang na ginawa ni supervisor na tanggalin si Grace sa kanyang trabaho. Kasi nga, hindi na niya nagagampanan yung kanyang mga tungkulin. Magaling. Pang-apat na tanong, group 1. Is it important to keep work and family life separate? So, mahalaga ba na yung um, time mo sa family mo at siya sa trabaho mo, separated sila, no? Magkahiwalay. Is it right? Is it correct? Okay, so of course, no? Dapat lang talaga na yung time sa family natin at yung time sa pagtatrabaho, magkahiwalay. Hindi sila dapat na ipagsabay. So, maling-mali yung nakikipagtawag ka sa boyfriend mo or sa girlfriend mo na working hours pa, nasa trabaho ka pa. So, it's a big no-no. And aside from that, bawal din yung nag-Facebook. So, lahat ng ginagawa mo sa phone, dapat iwasan kapag ka nasa trabaho ka pa. Very good. Next, what could have Grace done differently so that she would not have lose or she would not lose her job? Ano ba yung dapat ginawa ni Grace para hindi siya matanggal sa trabaho? Kung kayo si Grace Group 1, ano ba yung gagawin nyo? Okay, tama. Tama yung narinig ko. So, dapat, para hindi ka matanggal sa trabaho, no? Kahit anong klaseng trabaho pa yung meron ka. For you to not to lose your job, first, you need to be responsible. Tama, dapat you are so keen in terms of time management. So, alam mo naman na traffic, bakit di mo agahan yung pagpasok? Alam mo naman na malayo yung bahay sa inyo. So, it's better for you to maging maaga ka. So, example, yung time niyo is 7:30, yung time in. So, imbis na pumunta ka ng trabaho ng 7 a.m., alam mo naman na malayo yung bahay niyo. So, agahan mo pa para hindi ka malate. So, again ha, hindi yan rason na malayo yung bahay, traffic, kaya ka nalilate. So, very good, Group 1. Group 2, let's give 3 claps to Group 1. 1, 2, 3. Next, Group 2. So, are you ready? Okay, so here's your scenario, Group 2. Mario works for Denise Construction. He has good skills in construction but can be stubborn sometimes. While working on a project, Mario's supervisor, who was new to the job, made some suggestions on how to cut some pieces of wood so they would provide more support to the floor above. Mario had always cut the support beams in a certain way and thought his supervisor must not know much about construction. Mario complained to his coworkers but did not discuss the issue with his supervisor. When it came time to cutting the wood, Mario did it his usual way. The supervisor saw him doing this and yelled at him for him to do it the way that he was told. Being yelled at in front of his coworkers embarrassed Mario. He threw down his tools, yelled at his supervisor,
and walked away from the construction site. Okay, group 2, listen ha. So ito yung nangyari no, sa scenario 2. Si Mario daw ay nagtatrabaho sa isang construction firm or sa Denise Construction. So, magaling si Mario sa kanyang trabaho, no? He has good skills in construction. Magaling si Mario, pero minsan stubborn din or matigas yung ulo. Hindi siya nakikinig. So, while working sa isang project, si Mario meron siyang supervisor. At ang supervisor na ito bago lang sa kanyang trabaho. So si supervisor nag-suggest siya ni Mario na, uy, dapat ganito yung way ng pagkat ng mga kahoy. So dapat ganito yung gawin para merong mas support or let's say for example, para mas matibay yung support nung mga ginagawa mo. So, nag-suggest the supervisor na Mario, dapat ganito yung way ng pagkat ng kahoy. Si Mario hindi nakinig. Sinunod o ginawa pa rin niya yung kanyang nakasanayan. So, ginawa ni Mario, nagsumbong siya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, no? So, in short, pinag-usapan ni Mario at ng kanyang mga kasamahan si supervisor. So, ayun, nagsumbong si Mario. Pero, hindi niya in-address yung issue niya sa supervisor. Hindi siya nakipag-usap directly sa kanyang supervisor. Okay. Nung nakita ni supervisor na si Mario ginawa pa rin niya yung kanyang nakasanayan, so in short, hindi sinunod ni Mario yung suggestion or yung utos ng supervisor, nainis or nagalit si supervisor kaya niya nasigawan si Mario. At si Mario naman dahil sa akala niya inapahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. So anong ginawa niya? Sinigawan niya din si supervisor at nag-walk out si Mario. Iniwan niya yung mga gamit niya at nag-walk away daw sa construction site. Yun yung nangyari sa scenario 2. Okay. Group 1, are you ready? So, magtatanong na ako sa inyo. Group 2 magtatanong na ako. Okay, Group 2. What happened in the scenario? Ano ba yung nangyari doon sa scenario Group 2? Okay, so na-explain ko na, no? So, para ako na din yung sumagot sa question number 1. So, ayun nga yung nangyari. Si Mario nasigawan ng kanyang supervisor kasi nga hindi siya sumunod sa gusto nito. Okay, next question. What behaviors and attitudes led Mario to his state of anger? So, ano ba yung nangyari? Bakit nagalit si Mario? Tama, siya ay nasigawan ng kanyang supervisor. So, no? Dahil na din siguro sa buso ng damdamin kasi nainis na din yung supervisor sa kanya, kaya ayun, nasigawan si Mario. Next. Do you think Mario could have handled it differently? How? So, sa palagay nyo ba, dapat na hinandle ni Mario yung sitwasyon sa ibang pamamaraan? Oo? Okay, so, since oo yung sagot nyo, sa anong paraan dapat na ito hinandle? Mali ba yung ginawa niya? Ano ba dapat? Okay, tama. So, no, kung kayo si Mario, or kung ako man si Mario, no, kahit na para hindi ako sigawan ng supervisor ko, so susundin ko kung ano yung ipag-uutos nga. Kasi nga, di ba, siya yung supervisor. Siya yung magsusupervise sa inyo, sa atin, or kay Mario. So, para saan pat naging supervisor mo siya kung hindi mo naman siya susundin, di ba? As long as tama naman yung sinabi or inutos sa'yo ng supervisor mo. So, siguro walang rason kung bakit hindi mo siya sundan. Regardless kung sino yung nauna sa inyo. Siguro nasa isip ni Mario, bakit ako susunod sa'yo? Baguhan ka lang. Diba? So, kahit na ganun, no, kailangan pa rin natin sumunod sa kung anumang ipinag-uutos ng mas nakakataas sa atin. Kasi nga, merong dahilan kung bakit sila inilagay sa posisyon na iyan. Tama. So, ano pa? Okay, no? Tama din. Hindi mo dapat siya sinigawan. So, di ba sinigawan si Mario? At ang ginawa ni Mario, sinigawan niya din si
supervisor, which is a big no-no, no? Very wrong. Hindi dapat yun nangyari. Hindi mo dapat sinisigawan yung amo mo or yung mas nakakataas sa'yo. Ano pa? Okay, hindi ka dapat nag-walk away or nag-walk out, no? Hindi ka dapat umalis. So ano pa ba? Ano pa bang dapat binago ni Mario doon? Sa tingin niyo ba tama yung ginawa ni Mario na ipagkalat niya o ipagsabi niya sa mga kasamahan niya na naiinis siya sa supervisor niya? Is it correct? Na kapag ka meron kang napuna sa iyong supervisor, ang gagawin mo, na ichichismis mo siya sa mga kasamahan mo? Tama, hindi yun tama. Okay? So, maling-mali yun. So, imbes na ipagkalat mo or ipagsabi mo sa iba, yung nasa isip mo, why not diretsuhin mo yung supervisor or yung tao mismo, di ba? Sir, ganito, ganyan, ganito. Mas komportable ako kapag ganito yung the way ako magtrabaho. So, instead na ipagsabi mo pa sa iba, try to, ano na lang, confront or try to address the problem, no? Directly to the involved person. Wag na yung marami pang pagdadaanan, no? Pupunta pa yung mga istorya, dadaan pa sa kahit na kung sino-sino. So, i-avoid natin yun kasi yun yung magdudulot ng much bigger problem. So, sa mga ganung galawan yun, dun nagsisimula yung very good, yung hindi pagkakaintindihan. Very good. Next. Do you think Mario should lose his job? Why or why not? Is it correct ba na mawala ng trabaho si Mario? Ha? Okay, so may nagsabing hindi, meron ding nagsabing, oo ma'am, dapat lang na mawala ng trabaho si Mario. Okay, so kung pagbabasihan natin yung sitwasyon, no, meron talagang mali si Mario. Dun pa lang sa pagkakataon na hindi niya sinunod yung supervisor niya, mali na siya doon. Pangalawa, pinagkalat niya sa mga kasamahan niya na naiinis or may napuna siya sa kanyang supervisor, no? Hindi niya inaddress si supervisor agad-agad. At pangatlo, sinigawan niya si supervisor at nag-walk out pa. So, those attitudes, no, those behaviors, hindi talaga yun kaaya-aya, hindi yun katanggap-tanggap kapag nasa trabaho ka. Very good. Next, what can Mario do to improve his relationship with his boss? Ano ba yung dapat na i-improve ni Mario para magkaroon siya ng let's say, magandang samahan or magandang relasyon sa kanyang boss? Ano ba dapat? Tama. So first, dapat tayong makinig sa mga ipinag-uutos. As long as hindi ito mali, as long as hindi tayo napapahamak nito, as long as hindi ito nakakasama sa iba, no? Hindi tayo nakakaapak ng iba, hindi tayo nakakaagrabyado ng ibang tao. So, we need to follow kung ano man yung ipinag-uutos sa atin. Kasi nga nagtatrabaho tayo, no? In the first place, nagtatrabaho tayo. So, bakit hindi tayo susunod sa mga ipinag-uutos? Yun yung trabaho natin. Yun yung responsibilidad natin. Very good. Okay. So, I am so happy, no, na ano kayo, na gets or yung mga explanation nyo, tumpak na tumpak, no? So, tama yung mga sagot nyo sa akin. Very good class. Okay. So, meron akong mga tanong dito. First, are this kind of scenarios common to a workplace? So, kadalasan ba itong nangyayari? So, kadalasan talaga itong nangyayari. The answer is yes. Very good. Next, have you ever experienced one of those scenarios? So, meron ba sa inyo dito na naka-experience na o naranasan niya ang mga ganoong pangyayari sa trabaho? Meron na ba? Because I know that some of you here, no, may trabaho na. So, nangyayari na ba ito sa inyo? Nangyari na ba ito? So far, hindi pa. Okay, that's great to hear. Okay, next. What are the best way to handle this kind of situations? Kung ikaw sino ba yun? Yung, si Ana, si Maria, sino yun siya? O ikaw si Mario, ano ba yung way or best way para i-handle mo yung ganong sitwasyon?
Okay, very good. So, first, kung malate ka man, no, kahit kung hindi mo talaga maiwasan na malate, so kung meron talagang pagkakataon na nalilate ka, so try to explain it, no? At mag-sorry ka sincerely dun sa amo mo or dun sa supervisor kung sino man yung mas nakakataas sa'yo. Kasi sila din yung mapapagalitan ng boss eh. So, paano ba, 'di ba? So, sasabihin ng boss, oh, hindi mo ba na-supervise ito ng tama? Bakit ba late na to palagi? Ganito, ganyan. Bakit ba nasa tawag to parati? Eh, working hours pa ah. So, sila din yung okay, sila din yung papagalitan. So, but then again ha, being late is not an excuse, no? I mean, being away from your workplace, no, is not an excuse para malate ka araw-araw. At hindi na dapat ka gumagamit ng phone while working. Very good. Okay. All right. So class, I am so happy, no? I'm so na-amaze ako na most of you meron na kayong mga ideas. So, I know naman na siguro lahat na sa atin, meron ding mga karanasan na. So, siguro kahit hindi man sa isang, let's say for example, sa isang malaking kumpanya or organisasyon, kahit sa mga maliliit na trabaho lang, no, na-experience na natin yung mga ganito. Okay, so this morning, we will talk about the importance of we will talk about appropriate workplace behaviors and attitudes. Ano ba yung mga dapat na gawain or behaviors? Ano ba yung dapat gawin or mga gawain kapag ikaw ay nasa trabaho? Ano ba yung mga dapat mong iwasan at mga dapat mong gawin? Okay. So first, let's talk about ethics. Ano ba itong ethics, no? Hindi ito yung kaibigan ng pato, ng mga itik, hindi. Hindi iyon. Okay. Ethics. The standard for, the standard for morally right and wrong conduct. So, when you say ethics, ito yung mga tama, tama at hindi tamang gawin. Standard for morally right. Ano ba yung mga tama at hindi tamang gawin? So, first, we do have here rules and regulations. So, isa-isahin natin ito. Kapag sinabi natin rules are guidelines and instructions for doing something right. It is created to manage behavior in an organization or company. So, kapag sinasabi nating rules, ano ba yung rules sa Tagalog? Ito ang mga, ano ba yung rules sa Tagalog? Ha? Okay, so ano nga ba yung rules sa Tagalog? Nakalimutan ko din. Mga Okay. So rules in Tagalog, mga tuntunin, no? Mga dapat at hindi dapat. Mga hindi dapat gawin. So itong rules, si rules and regulation, medyo pare-pareho lang ito sila. Pero yung kaibahan sa kanila, si rules, kadalasang ina-applyan sa mas maliit, no, na organisasyon or sa isang company. So example, sa isang classroom. So pag meron kang ginawang rules o mga tuntunin, so yung classroom mo lang yung susunod doon. So for example, sa amin, sa classroom ko, bawal magtapon ng basura. So yung tuntunin na ginawa kong yun, i-apply ko lang yun sa loob ng aking classroom. Si regulations naman, or directive made in addition to the laws in a particular organization or company. So, kadalasan yung mga regulations ang gumagawa nito ay yung mga governmental bodies, no? Kadalasan itong ipinatutupad or ipinatutupad sa mas malawak. So, for example, no, sa buong Nabunturan ba ito, sa buong probinsya ng Davao de Oro. So, like for example, dun sa no smoking, di ba? Kadalasan kapag sinasabi natin na this place is a no smoking area. So kadalasan yung nag-a-apply noon hindi lang yung specific na area na yon. So yes, very good. So yung kabuuan mismo. So yun yung kaibahan ni rules and regulations. Si rules mas ina-apply ito sa mas maliit
na organisasyon or ng kumpanya. While si regulations, malawak yung, very good, malawak yung, um, kumbaga malawak yung, ano niya, si regulations, malawak yung lugar na, yes, kung saan ito i-implement. Very good. Next, values. Values are guiding principles that are most important to you about the way that you work. You use these deeply held principles to choose between right and wrong ways of working, and they guide important decision and career choices. So, si values naman are guiding principles ng mga prinsipyo that is important para maging magaling ka sa iyong trabaho. So, paano ba, kung paano ka ba magtrabaho? Ano ba yung, paano ka ba mag-isip kapag ikaw ay nasa trabaho? So, ito ay nagbibigay sa'yo ng guide, no? Ng guidance. Na, like for example, alam mo na mali, alam mo na tama. So, ito yung magbibigay sa iyo ng parang direksyon na gawin mo ba to, alam mo naman na mali, or gagawin mo ba to, alam mong tama. Okay? So, it's about how you think, no? Paano ka mag-isip. Okay. Next. Research. Research, as in other aspects of business, all parties in research should exhibit ethical behavior. The goal of ethics in research is to ensure that no one is harmed or suffer adverse consequences from research activity. So, research o yung, let's say, di ba kapag sinabi nating research, ano ba yung meron sa research? So, of course, may problem, di ba? Hahanapan iyan ng solusyon. But then again, yung goal of ethics sa research, para i-make sure no, na walang, very good, walang masasaktan, walang mahaharm at magsasuffer sa kung anuman ang kalabasan ng research na ito. So, um, yun yung papel ni ethics sa research, no, to make sure that no one is harmed or suffer, no, because of the, very good, dahil sa research. Okay, next. Moral principles. Moral principle, it is the standard set by the company as a whole and individual employees within an organization. These principles takes into account values, standards, regulations, and common industry rules that dictates how people behave in the workplace and how a business operates in the community. So kapag sinabi natin moral principle, ito yung kabuuan na standard na ibinigay ng kumpanya. Ito yung mga list of do's and don'ts na ibibigay ng kumpanya sa kanyang mga manggagawa, no? Para ano? Para magkaroon ng, very good, no? To have a better working environment. At kapag merong magandang working environment, so ano ba yung magiging outcome ng trabaho nyo? So, very good. So, magiging positive, no? Productive ang mga manggagawa. So, sa moral principles, kabilang na dito yung values, yung regulations, yung mga rules, no? So, ito yung kabuuan na standard na ibibigay. So, kapag mag-a-apply ka, like for example, nag-apply ka sa isang kumpanya, so, imposible talaga na walang moral principle or set of standards na ibibigay sa inyong kumpanya. So, meron yan. So, before ka isalang sa trabaho, magkakaroon pa kayo niyang training, ng briefing na ito yung mga gawin, ito yung mga dapat gawin. So, I know sa mga nagtatrabaho na dito, alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. Okay. Ethical practices. Ano ba itong ethical practices? Ethical practices, the moral code that guides the behavior of employees with respect to what is right or wrong in regard to conduct and decision making. So again, ethical. Ito yung guide mo, no? Kung paano ka ba mag-react, paano ka ba magtrabaho, ano ka bang klaseng manggagawa, paano ka ba mag-react kapag ganito yung desisyon, tama ba itong decision mo? So, is it
right na sigawan mo ba yung boss mo? Is it correct na malate ka sa trabaho? So, itong ethical practices, kumbaga ito yung basis or guide mo to do what is right or wrong, no? And to applies respect in any form. So, kahit anong mangyari, no? Kahit pagalitan ka or what, no? Hindi natin kakalimutan na very good. So, let's show some respect pa din, even if napapagalitan tayo. Next, rules of conduct. Rules of conduct, a legal document that outlines a set of correct behaviors individuals need to follow towards others and the organization as a whole. The Code of Conduct is a set of standard social norms, regulations, and responsibilities of each individual in company. So, Rules of Conduct, isa itong dokumento, no? Na dito mo makikita kung ano ba yung mga do's and don'ts. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag ikaw ay nasa trabaho. At like for example, nakalagay doon na bawal mong ipagsabi ang mga let's for example yung mga importante or mga controversial no mga mahahalagang impormasyon na naririnig mo or nalalaman mo sa loob ng office, bawal mo itong ipagsabi sa labas, 'di ba? So ako nakapagtrabaho ako dati as a call center agent. Before ako naging teacher, nagtrabaho ako as a call center agent. So dun sa rules of conduct, no? Isa sa nakita or nabasa ko na hindi ko talaga makakalimutan sa mga don'ts, no, bawal gawin is yung magdala ng phone sa loob ng prod namin. So, bawal na bawal magdala ng cellphone sa loob ng production area. Kapag ginawa mo yon, so mati-terminate ka sa trabaho mo. And aside from that, bawal din namin i-take down notes yung mga, so for example, yung names, yung mga account number ng mga customer namin. So, bawal na bawal yon. So, bawal din na patayin mo yung, or I mean, not patayin, bawal na babaan mo ng phone si customer. So, kahit inis na ako, bawal pa rin, no, bawal i-end call, no, kahit naiinis na ako sa customer ko, so, bawal i-end ang call. And aside from that, bawal din na, okay, yung mga bad words, yung mga, alam mo na, yung mga kadalasang sinasabi natin kapag tayo ay galit. So, bawal na bawal yun. So, kahit galit na ako sa customer, kahit naiinis na ako sa kanya, bawal na bawal ko siyang murahin. So, yun yung nasa rules of conduct namin. Yun yung mga nakalagay doon. Bawal na bawal gawin. Okay. What is behavior? Ano ba yung behavior, no? Kadalasan na natin itong narinig na, uy, meron siyang good behavior, bad behavior. So, ano ba itong behavior? So, the way in which one acts or conducts oneself, especially towards others, the way in which person acts in response to a particular situation or stimulus. So, to make it clear, no, to make it simple, no, kapag sinasabi nating behavior, paano ikaw, ah, paano ka nag-react, paano ka gumalaw, or let's say for example, paano ka ba kapag ganito yung sitwasyon? How will you react if this situation will happen? Like for example, no, kapag nagalit yung supervisor sa iyo, ano ba yung behavior mo kapag nagalit yung supervisor sa iyo? Paano ka ba mag-react? It's either magagalit ka din sa kanya or makikinig ka sa kanya and magsusorry ka. So when you say behavior, it's how you act. No? Paano ka ba umasta? Paano ka ba gumalaw? Paano ka ba magsalita? Paano ka ba, paano mo ba i-address kapag ganito yung sitwasyon? How will you react kung may commotion na nagaganap? Kung may away? Paano mo ba sasabihin? How will you, ano ba yung way of i-explain yung sarili mo kapag galit ka, nagmumura ka ba, nagtatapon ka ba ng gamit, or umiiyak ka lang ba kapag galit ka? So, it's how will you act, no? It's how you act. Paano ka nag-response sa isang sitwasyon. So,
Iyan ang ibig sabihin ng behavior. Paano ka ba Yes, very good. Paano ka nag-act or paano ka umasta or paano ka gumalaw mismo? How you handle yourself. No, that's behavior. Next, attitudes. A settled way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is reflected in a person's behavior. So, ito si attitudes, usually, no, nasa ano na natin ito, nasa our way of thinking. At nagre-reflect si attitude sa iyong behavior. So, paano ba ito nangyari? So, ganito lang yan. For example, if you have a good attitude, no? Kapag meron kang mabuting ugali, no? Ano ba yung magiging behavior mo? Of course, mabuti din. Like for example, no? Kapag ikaw ay maunawain, mahaba ang iyong pasensya. Maunawain at mahaba ang pasensya. Those are examples of a positive attitude. So kapag ikaw meron pang mahabang pasensya, maunawain ka sa lahat ng bagay, at pinagalitan ka ng iyong amo, ano ba yung magiging behavior mo? Okay, so very good. Since mataas yung pasensya mo, since maunawain ka, imbes na murahin mo yung amo mo, so ano yung gagawin mo? Okay, so makikinig ka sa kanya, magsusorry ka, iintindihin mo siya. So yung pagiging positive, pagiging good attitude mo, yung meron kang mataas na pasensya, ano yung naging resulta? Very good. A good attitude will will result to a good behavior. No? So, ganun lang yun. Kapag ka mabuti yung ugali mo, for sure, maganda din yung behavior mo. Kapag ka pangit yung ugali mo, expect na din na pangit yung behavior mo. So, for example, the way, maliit na ano lang, maliit na problema lang, grabe ka na mag-react, 'di ba? So, yung pagiging gano'n, hindi yun maganda kapag ka nasa trabaho ka. Like for example, no, na wala lang yung pen mo, nasa isip mo, sino na naman kumuha ng ballpen ko, palagi na lang kita tong ganyan, ganyan, ganyan. So, anong mangyayari? No? Aawayin mo yung mga katrabaho mo. Ikaw ba yung kumuha ng ballpen ko? Nasaan yung ballpen ko? So, mali yung pag-iisip mo, yung way of thinking mo mali, so nag-result ng maling behavior. So, ganun lang yun. Kung maganda yung ugali mo, maganda din ikaw. Yes, maganda din yung behavior mo. Okay, naging konyo na tayo, guys. Okay, next. What is workplace etiquette? Workplace etiquette means the socially acceptable ways that we interact with one another and behave in our workplace. May vary from one workplace to another, however, but there are some behaviors which are universally accepted. A lot of workplace etiquette has to do with common courtesy, making our workplace a comfortable place that is conducive to productivity and success. Non-negotiable company policy, anything that makes another person uncomfortable, uneasy, or hindi ko na siya mabasa this. Okay. So when you see workplace etiquette means the socially acceptable ways that we interact with one another. So ito yung mga katanggap-tanggap mga katanggap-tanggap na gawain or behavior kapag ikaw ay nasa trabaho. Ito yung mga dapat na ginagawa, no? Socially acceptable meaning tanggap ng iba. Okay. Workplace do's and don'ts. When you say do's, mga dapat gawin. When you say don'ts, mga hindi dapat gawin. Isa-isahin natin ito. So we have here top 10 work ethics. First, excuse me. Excuse me. Okay. First is desire to think. Not only has the ability to think critically, but to apply it. Sees the value of thinking things through before making decisions and when resolving problems. So, desire to think. So, ibig sabihin nito, you need to think critically and apply it. So, hindi naman po pwede na think ng think ng
think lang tayo, hindi din natin ito i-a-apply. So, in terms of working pressure, no, working under pressure, merong mga problem sa kumpanya o sa pinagtatrabahuan mo, you need to think first, no? Gamitin muna natin yung utak natin before tayo mag-react or before tayo gagawa ng isang decision. So, we need to consider everything. Kapag ito ba yung decision ko, ano ba yung posibleng mangyari? Kapag ganito ba, possible ba na mawalan ako ng trabaho? So, we need to think critically before doing something or before making any decision. Next, commitment is loyally oriented to the job, company goals, and mission. So, commitment, no, very basic to kapag ikaw ay nagtrabaho na. So, tatanungin ka talaga ng nag-hire sa'yo na, are you committed or are you willing to commit to your job? No, kasi kapag hindi ka committed sa trabaho mo, so dun na nagfo-follow yung nagiging tamad ka ng pumasok, parang ayaw mo nang pumasok, ayaw mo sa trabaho mo mismo, parang yung bang hindi mo passion or hindi mo matutunang i-love yung ginagawa mo if you are not committed to your job, no? So dapat kapag ka nagtrabaho ka is 100% committed ka. No, you need to embrace all the responsibilities kasi pinasok mo yan eh, 'di ba? Yan yung trabaho na nagbibigay ng pera sa'yo. So we need to give our full commitment. Next, honesty. Respects 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 other people's properly. Follow rules, keeps promises, and tells the truth. Okay. So, honesty, no? Hindi lang sa trabaho natin ma-apply ang honesty. Even sa classroom, di ba? Yung ano natin, honesty is the best policy. So, you need to be honest at all times, no? Kahit pa siguro nakasalalay yung trabaho mo, no? Kapag like for example, meron kang nagawang mali at hindi alam ng amo mo kung sino yung gumawa ng mali na yon. So, imbis na magsinungaling ka, no, magsabi ka ng totoo na, kunwari, ikaw ba itong nakasira ng mga gamit, or ikaw ba itong naging dahilan kung bakit nawalan ng kliyente, 'di ba? Kung bakit bakit hindi naging maganda yung outcome ng trabaho niyo. So, you need to be honest regardless kung ano man ang sitwasyon. So, hindi na, ay, ako yung nakasira ng computer, hindi ko sasabihin kay sir kasi baka tanggalin niya ako sa trabaho, or sabihin ko na lang kaya na si ano yung nakasira ng computer. So, kahit na nakasalalay doon yung trabaho mo, no, you need to stay or you need to be honest. Kasi, kahit anong mangyari, no, sabi nga nila, kahit gaano pa kaliit, so Bisaya pa, wala daw aso nga makumkum. No, so, lalabas at lalabas din ang katotohanan. So, honesty. Next, regard for safety. Values workplace safety rules and precautions for personal and co-worker safety, avoids unnecessary risks. So, ito, very common itong mga workplace, no, accidents. Merong mga ibang mga trabahante or manggagawa na talagang hindi nagfa-follow ng mga rules ng kumpanya. So, for example, nakablagay doon, no smoking. Eh, ikaw kasi nga, matigas yung ulo mo, stubborn ka, nagsigarilyo ka. Pagkatapos, yung sigarilyo mo, itinapon mo. So, ano bang yung posibleng mangyari? So, pwedeng mag-create ng sunog. So, dahil sa ginawa mo, na-put at risk mo yung mga kasamahan mo. So, pwedeng, very good, no? It can cause a, a greater problem, no? So, in your simple action, it can create a big problem. So, we need to consider and we need to inculcate in our mind na we need to follow all the safety rules kasi para din naman yan sa kapakanan ng mga manggagawa or ninyo mismo. Next, professionalism takes an appropriate approach to social interactions.
So, pasensya na guys, hindi ko mabasa yung buong slide, no? Hindi ko ma-move itong camera ko. So, maintains focus on work responsibilities. So, kapag ka nasa trabaho ka, importante talaga yung pagiging, yung you will act professionally, no? Yung, you need to embrace or you need to make sure na lahat ng responsibilities mo ay talagang nagagawa mo. And aside from that, how will you interact to your coworkers, no? Is it appropriate ba sa isang professional kapag ka nasa kaligitnaan kayo ng trabaho at bigla-bigla ka na lang nakikipag-tsismis? Is it a form of professionalism ba na kapag may nakita kang burger sa mesa ng kaibigan or katrabaho mo, ikakainin mo iyon? Is it belong to ano ba, professionalism kapag ka gumamit ka ng plato, ng tasa, ng kung ano-ano at inilagay mo lang doon sa lababo at hindi mo hinugasan? Yung mga actions ba na iyon ay nagpapakita ba ng pagiging professional sa trabaho? Okay. Next, motivated. Eagerly focuses energy on accomplishing task and to us demonstrating ownership, takes pride in work. You know what, class? It's really hard, no, magtrabaho. It is very hard na magtrabaho ka na hindi ka motivated. Kasi kapag ka hindi ka motivated magtrabaho, dun papasok yung tatamadin ka, wala kang gana, parang nagiging grumpy ka kasi nga ayaw mo yung trabaho mo, hindi ka motivated. So is it really important, no? Kasi magre-reflect yung magre-reflect iyon sa outcome or sa quality ng trabaho mo. Kapag ka motivated ka, kapag, uy, gusto ko ang ginagawa ko, gusto ko magturo. So, ano bang mangyayari? Yung quality ng trabaho mo, the way you do your job, no? Sobrang mapapanindigan mo, 'di ba? Kapag ka gustong-gusto mo yung trabaho mo, mapapanindigan mo yung trabaho mo. Kapag ka hindi ka naman motivated, so ano ba, okay na yan, ayaw ko na ganito, okay na to, pasa ko na to kasi nakakapagod na. So, dun yun magsisimula no, sa pagiging unmotivated. So, we need to keep in mind na if we are going to work na someday or in the near future, we must keep motivated, no? Try to motivate yourself. Uy, meron pa akong parcel na paparating. So, kailangan ko ng pera. So, I love my job. I love my work. So, I need to do it. No? Hindi dapat ako tamarin. Hindi dapat ako mag-absent. Okay. Next. Tolerance. Respects diversity in the workplace, including showing due respect for different perspective, opinions, and suggestions. Ito very common to, no? So, alam mo na sa isang workplace, iba-iba kayo ng pag-uugali, iba-iba kayo ng pananaw sa buhay, iba-iba kayo kung mag-isip at meron kayong iba't ibang paniniwala ng iyong mga kasamahan. So, kapag ganun, alam mo na iba yung paniniwala niya, alam mo na iba yung opinion niya, iba yung pananaw niya sa buhay, wag mo kontrahin, no? Wag mo siyang i-disrespect, no? Na, uy, mali yan, mali naman mali naman yun yung pananaw mo mali yan, yung belief mo na yan, mali yan. So, hindi dapat natin sila i-question sa kung paano nila tingnan yung buhay, no? So we need to show respect even if yung belief niya kakaiba or magkaiba tayo ng paniniwala. Okay. Next, flexibility. Flexibility is resilient, able to welcome and adapt to changing workplace situations and the application of new or different skills. So, flexibility. So, kapag ka mag-apply ka, ma'am, I am very flexible. Ma'am, kaya ko po itong gawin. Kaya ko pong mag-adapt agad-agad, ma'am. Kaya ko pong makipagsabayan sa kanila. Kaya ko pong mag-work kahit hindi ko pa gaano kabisado yung mga gagawin. Ganon. So, you need to be flexible. Hindi po pwede, ay,
hindi ako marunong, 'di ba 'di ba meron tayong mga kasamahan. Like for example, meron ikaw na hindi ka gaano magaling sa ICT, sa computer. Tapos dun sa pinagtatrabahuan mo, in-need niyo ng gumamit ng computer. So, ikaw, ay, ano bang gagawin mo? Hindi ako marunong nito, ma'am. Hindi ako marunong mag-print. Hindi ako marunong mag-encode. So, hindi ko na to gagawin kasi bago to eh. Bago to sa paningin ko. Hindi ako marunong nito. So, it's a big no-no, no? Na kapag ka bago sa paningin mo, eh hindi mo na ito pag-aaralan. Kasi nga, you need to be flexible, no? You need to welcome changes, no? You need to adapt changes. Kasi nga, change is constant. Nangyayari talaga yun. Hindi iyon maiiwasan. So, hindi ibig sabihin na bago ito sa'yo, ay hindi mo na gagawin. Kasi nga, pwede mo naman itong pag-aralan. Next, desire to learn. Willing to learn new processes, systems, and procedures in light of changing responsibilities. So, yung meron kang eagerness kumbaga ba, gaya ng example ko kanina, if ever hindi ka marunong gumamit ng computer, then ano bang gagawin mo? Mag-practice ka. Hindi po pwede na kapag sinabi mo na, ay hindi ko to kaya eh, hindi, wala ka nang gagawin. So you need to, very good to practice, no? Dapat meron kang eagerness to learn na, ay, kaya ko to, mag-aaral ako, itatry ko to sa bahay, ma'am, sa com shop, pupunta ako dun, itatry ko to, hindi ako marunong gumawa ng PowerPoint, ay, magtatry ako, magpa-practice ako, turuan niyo ako, guys. So, dapat meron kang ganung attitude na, eh, hindi paano ba to? Hindi ako marunong gumawa ng PowerPoint. So, ano bang gagawin mo? Ask help, no? Try to reach out to your co-workers. So, pagpaturo ka, 'di ba? Or kung ayaw mo, mag-YouTube ka, manood ka ng videos. No, hindi po pwede na kapag ka di mo alam, eh, wala ka na din gagawin. Next, dependability. Motivated to complete assigned task while taking to accomplishment of work assignment. So, dapat ilagay mo sa utak mo na dapat matapos ko ang trabaho ko ngayon para bukas ibang trabaho na naman ang gagawin ko. Dapat ang task na ibinigay sa akin matapos ko sa nakalaang oras. So, hindi po pwede na, ipasa mo ito ngayon. Pwede ba next week na lang po? Pwede ba mamaya na lang po? Pwede ba bukas na lang po? So, hindi ganun. No? Kapag sinabi, pasa mo ito sa ganitong oras, you need to take what? Very good. So, gawin mo, no? Gawin mo agad-agad. So, hindi yung ipapairal mo pa yung pagiging manyana, no? Manyana habit natin, na mamaya na to, may time pa naman, may ganito pa naman, mamaya na to. So, bawal yun. Iwasan nyo yun. Okay. So, we are done with workplace do's, no? Let's move on to workplace don'ts. So, intruding on personal space, chatty-patty, constantly coming into your space to chat about non-work things. Be friendly with coworkers, but allow them time to get their work done, also known as gossips or the sorority sister. Needy seems to always need help with something. If you need more help with your work, talk to a supervisor about your workload or set aside time to get help from coworkers or projects. So, ito, pinaka-common itong nangyayari sa workplace, yung pakikipag-tsismisan, no? So, ay, na-bored na ako, punta muna ako sa akin. Uy, alam mo ba, si Rigor, si Lena, ganito ang nangyayari sa Batang Quiapo. So, imbes na bigyan mo ng panahon yung katrabaho mo na gawin yung mga task niya, ang ginawa mo, pinuntahan mo siya sa station niya at nakipag-chit-chat ka sa kanya, nakipag-tsismisan ka. So, ano nang nangyayari? Okay, so wala ng trabahong natapos, no? Tapos mag-spread pa kayo ng gossip. Uy, alam mo ba si ganito buntis? Di talaga ba so? Doon na at yung pagiging needy din na halos lahat na lang iasa mo sa katrabaho mo. Uy, tulungan mo ako, hindi ko alam paano ba to gawin. Uy, paano nga to? So like for example, itinuro na sa'yo, seconds or minutes lang after, nakalimutan mo na ganun. Paano nga mag-on ng computer? Paano nga mag-print? Paano nga ito? Paano nga ganyan? So,
Mali iyon. Kapag ka tinuruan ka, you need to, no, i-retain mo iyon sa utak mo na, ganito, ganyan, ganyan. Kasi hindi po pwede na from time to time mag-ask ka ng help sa iyong mga, yes, sa iyong mga kasamahan kasi nadidisturbo din sila sa kanilang trabaho. Next, negative, always coming into your space to complain, spend more time working to improve things. Complaining is the root of the evil at work. So, negative, no? Pagiging negative thinker, no? Wala ka ng ibang ginawa kundi magreklamo. Magreklamo ng magreklamo. Pupunta ka sa mga kasamahan mo para magreklamo. Ay, ano ba to? Nakakatamad. Ano ba to? Nakakapagod. Ano ba to? So, meron kang mga ganun. Wala ka nang ginawa, puro ka pa reklamo. So, pagkakita mo, ay, ang hirap niyan, hindi mo pa nga alam kung anong gagawin. Nasa isip mo na, ay, ang hirap nito. Paano ba to gawin? Feeling ko hindi ko to kaya. Feeling ko hindi ko to maipapasa. So, nagiging negative thinker ka na. Next, making your personal hygiene a public affair. Grooming yourself in public, unshaved, not combed, too much perfume, lack of grooming, bare feet, rubber chapel, too much makeup, not enough clothes, or too tight clothes. So, ito yung um, how we prepare ourselves physically, no? Ano ba tayo? Ano ba yung itsura natin in front of our coworkers? So, buhaghag ba yung buhok natin? Is it correct? Is it right ba na papasok ka na hindi ka maligo, hindi ka man lang nag-toothbrush o hindi ka man lang naghilamos? Is it right ba na habang nagtatrabaho yung mga kasamahan mo, ipupunto ka sa harap nila at magaganon ka ng perfume? Is it correct ba na habang nagtatrabaho ka, yung mga kasamahan mo nagtatrabaho, ikaw, panay makeup ka? Is it correct ba na na ipinagbawal yung mga sleeveless na mga tops tas ginawa mo nag-tube ka? Is it correct ba na pagkapapasok ka naka-barefoot ka, wala kang suot o nakatsinelas ka lang? No? So those are common na mga examples na hindi natin namamalayan na parang feeling natin okay lang pero sa mata ng mga kasamahan natin napag-iisipan na tayo ng hindi maganda. Ano ba naman 'to si ano, papasok na nga lang hindi pa nagmuta, pumasok na nga lang hindi pa nagsuklay, hindi pa naligo. Ano ba naman 'to si ano, pumasok kapal-kapal ng makeup parang sasali sa pageant. So we need to be, no, before we are going to come to our workplace, we need to make sure na presentable din tayo sa mata nila, no? Kasi it reflects nagre-reflect yun sa atin kung anong klaseng tao tayo, kung burara ka ba o malinis ka sa katawan. Next, taking cell phone calls or texting while in meetings or involved in a conversation with customers or coworkers, even if it's a business call, it's rude. If you must take a call or respond, apologize and excuse yourself from the conversation. Turn your personal cell phone off or to vibrate during work hours. So, to make it short, no, bawal talagang gumamit ng phone. And if it's an emergency, kung may emergency, so excuse yourself. Excuse me, so I need to take this call kasi may emergency sa bahay. Ganon. Hindi po pwede yung alis ka na lang, bigla, labas ka na lang, no, walang pasabi. And, bawal talagang mag-social media during working hours. Check ko nga check ko nga ilan na ba nag-view ng my day ko. I-check ko nga ilan na ba yung nag-heart ng profile pictures ko. So, it's a big no-no. Okay? Next, set aside the time to check email, voicemail, and text messages. Consider disconnecting except during those times. Multitasking isn't always more productive. So, hindi ibig sabihin na kapag nagmo-multitask ka is mas productive ka na. Minsan, nagka-cause pa ito ng delay. So, for example, no, habang may nagtatrabaho ka, nagte-text ka din, nagchat-chat ka din, multitasking tawag doon kasi nagtrabaho ka na nga, nagchat ka pa, di ba? So, imbis na mapadali yung trabaho mo, may ginagawa ka sa cellphone mo. So, anong nangyayari? Nadi-delay yung trabaho mo. So, if you need to check an email, a text message, so, you need to set a proper
time, no? Kapag ka break time, so doon ka mag-check ng email, doon mo i-check kung ilan na ba yung nag-heart sa profile mo. Hindi yung while you're in the middle of your work, no? I-check, ay, nag-reply na si ganitong ganyan. So, bawal ho yan. Ha? Bawal po yan. Next, lunchtime no notes. Smelly leftovers, dropping eatables everywhere, taking other people's food, clean up after yourself, wash your own dishes, clean the workplace after lunch. So ito, no, kadalasan ito nangyayari sa, let's say for example, sa pantry, doon, kasi doon yung mga pagkain, so ginagawa mo doon yung mga ginamit mo na kubyertos, mga plato, hindi mo hinugasan, hindi mo binalik sa lalagyan. At ito pa, nangyari na din ito sa akin. No, yung isang coworker ko, kinain yung baon ko without asking my permission. So, it's a big no-no ha, na porke komportable na kayo sa isa't isa, eh kukunin mo na lang yung pagkain ng coworker mo na hindi ka nagpapaalam, no? So, you need to ask permission. Oy, pwede ba ako humingi konti? O pwede ko ba tapusin or ubusin itong pagkain mo? Kapag ka yes, then go ahead. Kapag ka no, huwag kang magalit. Ah, bawal magalit. Kasi naging ugali natin yan na kapag hindi tayo pinagbigyan sa gusto natin, eh, nagagalit tayo agad. So, kapag sinabing, uy, huwag mong kainin kasi kakain ko pa yan mamayang lunch. So, huwag mong kainin, no? Hindi yung, ay, ano ka, madamot ka. Hindi, mali iyon. Okay. Complaining. Complaining is the root of all evil at work. It's annoying. It causes resentment. It contributes to poor morale, and it decreases your ability to do your job well. What do people complain about? The workload, things they perceive as unfair, other employees, their paycheck, their boss. So, oh my God, ito talaga common itong nangyayari. Hindi ko alam kung meron pa bang mga employees na hindi nagko-complain, no? So, though siguro merong mga ganitong pangyayari, but let us not tolerate it, no? Wag natin itong gawing hobby na mag-complain all the time. Ano ba naman 'to si boss? Palagi na lang akong inuutusan. Ano ba naman 'to? Ang liit ng sahod. Ano ba naman 'to? Ano ba naman 'tong yung katrabaho ko, ang baho ng kilikili. Ano ba naman 'tong ano ba naman 'to, hindi na ako nakatulog, yung trabaho ko dinala ko na sa bahay, ano ba naman? So, stop complaining. Kasi sabi nga, complaining is the root of all evil at work. Kasi kapag ganun yan na yung, pag ganun na nag-complain ka all the time, so, dyan ka na, mag-start na, ayaw mo nang gawin yung trabaho mo, tatamarin ka na, so yung quality ng trabaho mo eh magiging poor or hindi ka na productive. If you're complaining, so if you don't like something, try and change it. If you can change it, either accept it or move on, but stop complaining. So kapag meron kang hindi nagustuhan, baguhin mo. Kapag hindi mo naman kaya baguhin, then move on. Ganun lang yun. Hindi yung complain ka na lang ng complain, no? Ang dami ko namang dapat trabahuhin. E paano? Kasi yung iba dyan, last week pa yan, hindi mo ginawa. So, wag kang mag-complain. Ganon. So yung technique kumbaga para hindi ka ma-overwhelm sa mga ang daming gawain. So, wag mong ano bang tawag doon? Wag mo silang gawin sabay-sabay. Kumbaga kapagka, oh, ito binigay sa'yo, so trabahuin mo yan ngayon. Para yung trabaho mo bukas, yung trabaho mo ngayon, hindi mo idadagdag sa trabaho mo bukas. Ganun lang yun eh. You need to manage your time well, no? Hindi yung, ay, bukas na to. Maliit lang naman to eh. Bukas na lang to. So, kinabukasan may binigay sa'yo na trabaho. Yung trabaho mo kahapon, hindi mo na nagawa. So, anong mangyayari? So, ayun na. Meron ka ng, yung file of works mo, sobrang taas na. So, dyan na magsisimula yung complaining. Okay. Alright. So, this time, class, now we will have here another activity, work habits inventory. So, ano ba yung gagawin natin? So, let's read the direction. Read the descriptions given for each of the qualities listed below. Place a check mark on the box next to the statement which most accurately describes you. So,
Sa courtesy, meron itong mga box na nakikita nyo, merong mga boxes sa gilid, no, under courtesy. So, iti-check nyo yun kung saan kayo dyan. Kung dito ba kayo sa, I am often discourteous to others. Wala akong galang sa iba. So, ay, ganun ako. So, put check. Or kung dito ka sa, I am considerate and courteous to others. Kinukonsidera ko at nirerespeto ko ang aking mga kasamahan. So, kung yun ka, then put check. Okay. So, let's start. First, courtesy. First box. I am often discourteous to others. Next, I am sometimes not courteous in action or speech. Okay, so kung itong first, wala kang galang sa iba. Yung pangalawa, I am sometimes minsan, wala kang respeto or hindi ka careful sa mga actions or speech mo, no? Sa mga pananalita or sa salita mo. Third, I am usually courteous and considerate to others. So, may respeto ka at ikino-consider mo yung iba. Next, I am considerate and courteous of others. And I am always very courteous and considerate. Put check kung saan ka dyan, ha? Next, cooperative, ability to get along with others. So, paano ka makibagay sa iba or sa kasamahan mo? I work against rather than with others. So, ayaw mo magtrabaho kasama sila, ayaw mo sa kanila, makipag-join, makipag-collaborate, makipag-cooperate sa kanila. I find it difficult to get along with others. Nahihirapan ka na makipagsalamuha or makibagay sa iba. I usually get along with others. I get along with others or I get along well with others. I am friendly and helpful. Next, initiate. I need to have repeated instruction. So, kailangan ko nang paulit-ulit akong pinagsasabihan or ginagay. Ikaw ba yon? Yung mga employees na hindi madala sa isang instruction lang na kailangan pa paulit-ulit kang pagsabihan? Ikaw ba iyon? Then put check. I need to be urged to do things. So, kailangan dapat galaw-galaw ka na. So, dapat kang, from time to time, kailangan kang i-remind na, uy, gawin mo na yan. Next, I do routine work acceptedly. So, ginagawa mo na to as routine. So, parang, ay, alam ko na yung gagawin ko na to kasi ganito naman yung routine ko everyday. Next, I am fairly resourceful, do well by myself. I am resourceful, look for things to learn and do. Okay, so done? Okay, let's move on to the next slide. Attitude toward constructive criticism. Kapag sinabi natin constructive criticism, ito yung kumbaga pinagsasabihan ka in a constructive way, no? So, gusto kang maging better. Like for example, wag mong masamain kapag sinabihan ka na kasama mo na, uy, alam mo ba, napapansin ko alam mo ba, napapansin ko yung paggawa mo ng PowerPoint, hindi masyadong maganda. So, wag kang ma-offend. So, sasabihin ka niya na, tutulungan kita kung paano gawin niya ng mas maganda pa. So, those are examples of constructive criticism, no? Yung kumbaga yung pagpuna sa iyo, nakakatulong para maging better ka, para mag-improve ka. Okay, I resent any criticism. Ay, hindi ako tumatanggap ng criticism. Hindi ako tumatanggap kapag pinagsasabihan ako. Ito, I do not pay much attention to criticism. I do not pay much attention. Hindi ko pinapansin o hindi ako nagbibigay ng oras sa mga kritisismo ninyo. Or, I accept constructive criticism and try to change. So, wholeheartedly, tinatanggap ko ang iyong sinabi at tatry kong baguhin ang aking sarili. Or, to make myself better. Ganon. I accept constructive criticism and improve greatly. O, tatanggapin ko ang iyong sinabi at sisiguraduhin ko na mag-i-improve ako. Next, I usually need supervision. I usually need constant supervision to complete routine tasks. Uy, kailangan ko na meron mag-guide talaga sa akin kasi kapag wala, hindi ko to kayang gawin. Hindi ko to magagawa. I need frequent supervision to complete routine tasks.
Ito naman, hindi ka all the time hihingi ng supervision pero frequent naman. So, no, hindi pa din siya, let's say for example, from hindi ka nga palaging hindi ka nga palaging humihingi pero hindi mo naman kayang gawin kapagka wala yung supervision or kapag hindi ka ina-assist ng kasamahan mo. I need occasional supervision while doing routine tasks. So, paminsan-minsan kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng guide, gano'n. I need little supervision while doing routine tasks. So, kailangan ko ng konting supervision or tulong para makumpleto ko ang task. Or, I do not need supervision while doing routine tasks. Hindi ko kailangan ng supervision or ng assistant para magawa itong trabaho ko. Saan ka ba dito? Next, sa accuracy of work. I am very careless about my work. Wala akong pakialam. So, palagi akong tatanga-tanga, palagi akong namamali sa aking trabaho. Ikaw ba ito? I am frequently inaccurate and careless. So, minsan or may mga pagkakataon na nagkakamali ako, naging careless ako. Or I make errors. I show average care, thoroughness, and neatness. So, parang may nagagawa kang mali, no, average lang yung performance mo kumbaga. I make few errors, I am careful, thorough, and neat. So, may nagagawa akong mali, pero kung konti lang, very careful ako, no? Ginagalingan ko, at malinis akong magtrabaho. And I seldom make errors and do work of very high quality. So, ginagawa ko ang aking trabaho na kahit may mga pakunti-kunting mga pagkakamali, pero yung quality ng trabaho ko maganda. Asan ka ba dito? Put check sa box. Next, work accomplished. I am very slow. Output is unsatisfactory. So ikaw ba ito, no? Very slow learner, hindi ka Girl Scout, no? Pero, ano ka, parang yung output mo unsatisfactory, no? Poor. Poor yung output mo. I am slower than average. Output is mediocre. So, hindi ka nga very slow, slower naman. No? So, yung gawa mo yung mediocre din. So, hindi siya pasok sa standard, kumbaga. I work with ordinary speed. Output is generally satisfactory. Nasa average ka. I work rapidly. Outcome is above average. So, above average ka, mas productive ka, mas okay ka. Mas better, ganon. I am fast and efficient. Output is well above average. So, fast ako at efficient. Kaya yung output ko is above average. Next, time usage. I waste time and need to be prodded along. I waste time and need some supervision. I waste time occasionally, but I am usually reliable. I seldom waste time and am reliable. I am industrious and concentrate very well. So, saan ka dito? Next, adaptability. I can't adjust to change. Hindi ko kayang mag-adjust sa mga pagbabago. Hindi ko babaguhin ang sarili ko. Ganun ka ba? I have difficulty adapting to new situations. Nahihirapan kang mag-adapt sa mga bagong sitwasyon. I adjust to change after instruction. Kaya kong mag-adapt sa mga pagbabago as long as, no, i-guide ako or bibigyan ako ng instructions. Or, I adjust to change readily. Kaya kong mag-adjust sa change kahit hindi ako i-guide. Or, I find it pleasant to adapt and meet changes. So, parang welcome changes. I will embrace the changes. So, ganun. Next, personal appearance, neat and personal care. I am careless about my appearance. Wala akong pakialam kung ano yung forma o itsura ko. I sometimes neglect my appearance. Hindi ko binabaliwala ko lang yung appearance ko. I make an effort to improve myself. So, naggagawa ako ng effort para ma-improve yung sarili ko. I care about my appearance. I look neat most of the time. So, parang, parang, you are keen about your appearance. So, dapat malinis kang tingnan all the time. I am extremely careful about my appearance. I look very neat all of the time. Next, attendance to work or organizations to which I belong. I am frequently absent. So, palaging absent. I am not regular enough in attendance. So, merong absent pa din. I am average in my attendance. I am almost always in attendance. I am never absent except for
an unavoidable emergency. Next, punctuality. I am frequently tardy, palaging nalilate. I am very often tardy. I could improve my punctuality. I am seldom tardy. I am never tardy except for an unavoidable emergency. So, check the box kung saan ka dyan. Alright. So, done na class? Okay. So, this time, let's watch a short video, no? So, let's try to focus no sa video na mapapanood because I'm gonna ask you questions after this, okay? All right. Okay.
Alright, so based on the video, no, so it clear as, ano, clear pa sa water, no? Napakita talaga doon kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin sa workplace. Okay, so here's a question for you, class. Do you think having a good ethics and appropriate workplace behavior can contribute to a better working environment? So yung pagkakaroon ba ng good ethics at appropriate na workplace behavior, eh nakakatulong ba para magkaroon tayo ng isang mas better na working environment? Very good. So indeed, no? Talagang nakakatulong kapag meron tayong magandang asal, no, magandang attitudes, magandang behavior sa towards sa ating mga katrabaho. Kasi kapag mabuti kang manggagawa, eh for sure magugustuhan ka ng iyong amo at maiiwasan mo din na magkaroon ng kaaway doon sa pinagtatrabahuan nyo. So kapag kayong lahat eh meron kayong ah, magandang asal, magandang ang behavior, no? Meron kayong tinatawag natin ng good ethics, then probably, no, ang mangyayari eh magkakaroon kayo ng mas productive na trabaho o yung quality of work nyo is mas maganda, 'di ba? Mas matutuwa ang nagpapasweldo sa inyo. So talagang nagre-reflect kumbaga yung how you think, how you act, no, how you do your job, nagre-reflect iyon sa outcome ng iyong trabaho. So kapag poor yung outcome ng trabaho mo, eh wag mo nang i-question yung sarili mo. So alam mo na yung sagot. Kaya siguro hindi natuwa yung boss namin kasi ganito ganyan, no? Wag mo nang i-defend yung sarili mo na bakit ganito lang yung ano ko, score ko. Bakit ganito lang yung natanggap ko na feedback galing sa boss ko. So try to assess yourself. Tama ba 'tong ginagawa ko? Tama ba na sinigawan ko yung katrabaho ko? Is it right na pagdating ko sa office, natulog ako? No? So again, having a good behavior and a good attitude can greatly affect a working environment. So if you want to have a conducive working environment, then no, you need to have a good ethics. All right. So I have here a questions pa class. So, why is it important to have a good attitude at the workplace? So, ayun nga, para yung quality of work mo, no, maganda, para meron kang good performance sa trabaho, isa na yun, at para makaiwas ka sa anumang away or gulo at most importantly, para hindi ka matanggalan or mawala ng trabaho. Next, do you need to follow any rules or regulations? So, for example, mga dress codes or work hours? Is it necessary pa talaga na i-follow natin yung mga rules and regulations sa trabaho? Of course, no, we need to follow any rules and regulations. So, kahit pa sabihin natin na wala namang nakatingin, so hindi ko na lang ito i-follow kasi, like for example, bawal mag-cellphone. Wala namang nakatingin, mag-cellphone ako. So, mali ho iyon, no? We need to follow kahit yung pinakamaliit, pinakasimple na rules. Next, what kind of feedback does your employer give to you? So, as an employee, as a person, no, we can assess ourselves na kapag alam natin sa sarili natin that we are a good employee, then, 'di ba? Mag-ano, yung feedback kumbaga, maglo-look forward tayo ng isang positive feedback from our employer. But if we know, no, to ourselves na hindi ka magaling sa trabaho, hindi ka na nga magaling sa trabaho mo, complain ka pa ng complain, nagtsitsismis ka pa, wala ka pang ginawa kundi magpatulog lang, kumain lang, hindi mo pa nililinisan yung mga pinagkainan mo. So don't expect na mabibigyan ka ng positive feedback ng iyong employer, ng iyong amo. So, kung ano man yung feedback niya sa'yo, eh reflection lang din yun sa kung ano yung ipinakita mo sa kanya. Ganun lang yun. Alright. So, for your
assignment. So, I hope class na meron kayong natutunan no sa discussion natin sa umagang ito at sa nakikita ko naman self-explanatory na lang din yung iba at yung iba naman kadalasan din nating nai-experience sa ating workplace. So I hope that you learned something from our discussion today. Okay, so for your assignment, conduct an interview to a professional individuals and ask the following. So ito yung mga itatanong nyo sa kanila. What are the 5 advantages in having a good or appropriate workplace behavior and attitudes? And what are the 5 disadvantages in having a bad behavior and attitudes in workplace? So ano ba yung mga 5 advantages kapag mabait ka, kapag meron kang good ethics, no? Sa trabaho. At ano ba yung mga 5 disadvantages kapag bad behavior or bad attitudes yung ipinapakita mo sa workplace? So, isusulat or i-encode nyo ito sa papel, no, isulat, but don't forget to put a design, no? Make your output presentable, no? Make it kanang dili mediocre, hindi mediocre yung yung output ninyo kasi bago lang natin iyon na-discuss, no? So again, class, don't forget to do this, no? You have 1 week to do this assignment. So I will not accept any reason kung bakit hindi nakagawa ng assignment kasi you have 7 days to do this. All right? Okay, so that ends our discussion for today. I hope every one of you, no, meron kayong natutunan sa ating klase. So, once again, I want you to study pa sa module na ito at kung po pwede, kung ano man yung naisulat nyo sa mga notes nyo, basa-basahin nyo din. Okay, so again, I'm Teacher Jai. Have a great day and stay safe. Thank you.